Let us pray. Father, there is none about there is Jesus. I wish the Lord help me before I meet the anointing word of God. Bind the power of darkness, cut and build and doubts from us. In the name of Jesus, we present worship the Lord God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Be seated, please. May this brethren, may this fellow countrymen, I repeat, going to heaven is the greatest matter of importance. So listen attentively and do not allow religions to deceive us. Because of deception, billions are now in the fires of hell, swimming, eating worms. In the kingdom of Satan, well, there are two kingdoms, spiritual kingdoms, the kingdom of Satan and the kingdom of God. 1 Corinthians chapter 4 verse 20, the kingdom of God is not in word but in power. Ang kanilang Diyos sa mabait na Diyos ay hindi sa salita kundi sa pagkapangyarihan. We need the spirit of the living God to triumph over Satan. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against spiritual wickedness in high places. Ang ating kalaban ay hindi tao. Walang buto ating kalaban, walang laman, hindi nakikita. Siya alam ang espiritu. Hallelujah. We do not wrestle against flesh and blood, but against spiritual wickedness in high places. They are spirits. Dayain ka, gawin kang alipin ng kasalanan. Akala mo ikay nasa katotohanan, ngunit alipin ka naman sa mga espiritu, ang hantungan doon sa apoy ng impyerno. Amen and praise the Lord. You know the spirit of the living God? Romans 8:37. Can you read it? The moment you are in the kingdom of God, kung ikay naskarian mabait na Diyos, you are more than conquerors. Alexander the Great was able to conquer the world with only 21,000 soldiers. But the moment the Spirit of God is in you, you can conquer the demons in the fires of hell. You can never be overcome. You are never coming because you are more than conquerors. God is with you. The Spirit of God is in you. You become powerful. Hallelujah. You can cast demons. You can die for the Satan in the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Can you read it? Romans chapter 8 verse 37. Now in all these things we are more than conquerors through Him that love us. Alamin mo ang tunay na virtue, katangian ng mga men of God, anointed to preach the gospel, to set the captives free. Dahil lahat ng tao sa buong mundo ay captive ni Satanas. Alipin ang kasalanan, lahat na nagkatang sa apoy ng impyerno. Kaya ang ibang hinay binibigyan ng mga Panginoon, preach the gospel, ang maniniwala at mabutis manibaligtas. Hallelujah! Magmamana ng buhay ng hanggang handa, pray at ebidensya. Tanggapin nilang kapangyarihan kapag sila ay nagsitinanggap si Kristo, magpaputis sa pangalan ni Jesus. May kapangyarihan sila, mayroon ang Espiritu ng Diyos. Because it is the Spirit of God that bears witness in our spirit that we are the sons and daughters of God. Ang Espiritu ng Diyos ang magpapatunay na sa atin, may kapangyarihan, yuragan na lagtat sa serpente, palayas ng mga demonis, pangalan ni Jesus, manalangin sa masikip gagaling, ang lahat ang maniniwala, magkaroon ka pa Espiritu ng Diyos, mabalita yung Panginoon, magbabago ka, mayroon kang kapangyarihan, yuragan na lagtat sa serpente, laban sa kasalanan, laban sa mga Espiritu, upang patunayan na kahit tunay na anak, mabait na Diyos, nagkapagpana ng buhay
ebidensya. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw. If you are bound for heaven, you can be sure 100% that you are a child of God bound for heaven. Mapatuloy mo, totoo na ikay anak ng mabait na Diyos, tagapagpana ng buhay na walang gang, na ikay nasa karya ng mabait na Diyos, that you are in the kingdom of God. Amen. Praise the Lord. Matiyak mo na ikay hindi nakaatang sa apoy ng impyerno, na ikay nasa karya ng mabait na Diyos. Kung mayroon ka ng kapangyarihan magpalayas ng demonyo, ipatong kamay mo sa gagaling. Dati-dati nagbumura ka, mawala na. Dati-dati nag-adik ka, mawala na. Dati-dati babaero ka, mawala na. Hallelujah. Dati-alibi ka ng salagin, hindi na. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil sinabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang kabilang kasalanan ay kamatayan sa apoy ng impyerno. Ngunit ang regalo na bawat malapit na ay kaligtasan at buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sinabi ng bawat Panginoon, one day, isang araw, si Nicodemus lumapit sa bawat Panginoon. Sinabi sa mga Panginoon Isos, Rabbi, I know that you are of God. Ikaw ay sa Diyos. Itong himala na ginagawa mo, hindi mo magagawa kung ang mabait na Diyos ay wala sa'yo. Himala, pagpagaling ng mga kitong, mga cancer, leukemia, diabetes, pagbabago ng tao, pagalis ng mga bisyo ng drug addiction, mga bisyo that have achievement to perdition. Ikay alipin ng bisyo, kung magdumal ang mga bisyo, ito mawala pa ikay sa tunay na Church of the Living God. Amen, amen. Praise the Lord, hallelujah. Hindi mo magagawa ito kung wala ang mabait na Diyos sa'yo. John 3:1-3-2-3-3, kindly. 1 Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 3. May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Let's magsabi, praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Makita natin minumahal, ang mabait na Diyos mismo na katawang tao nagsasabi, you must be born again. Isilang ka sa tubig at sa Espiritu Santo. Kailangan mabautismo ka sa Espiritu Santo. You will speak in tongues. Ang mabait na Diyos, pag nabaptize ka, nanginig ka, you tremble in the presence of God. Sa presence ng mabait na Diyos, pag-speaking tongue ka, at saka mag-tremble ka, manginig ka sa presence ng mabait na Diyos. Unless the man is born of water, kailangan ka isilang sa tubig, bautisman sa tubig, at Espiritu Santo. Ang bautismo ay paglibing, alipin ang kasalanan. Ang katawang lupang ito, sa oras tanggapin mo si Kristo malamang noon, manampalatay ka, magsisika, lahat ng kasalanan mo ay mapatawad, pagka kayo nabautisman sa pangalan ni Jesus. Ilibing ang makasalanan ng katawan nito, ilibing pag-ahon sa'yo, bago ang nilalang magmana ng buhay, hanggang pruiba at ebidensya, ang karamdamong cancer, leukemia, diabetes, gagaling sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi ka mabautisman sa pangalan ni Jesus, hindi ka na ilublob sa tubig na libing ang iyong katawang lupa ng makasalanan, hindi gagaling karamdaman mo,
patunay na ikay napatawad sa kasalanan mo, apoy ng impyerno hintay sa iyo. Hindi bautisman bata, ang bata ay walang kasalanan. Ang bautisman ay matanda na, marunong na magkasala. Pag nabautisman, lahat ng kasalanan mapatawad. Ang karamdaman na bunga ng kasalanan gagaling sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Prueba na ikay tagalangit na, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen and amen. Praise the Lord. Minmahal, ilan ngayon ang mga tao na sa apoy ng impyerno? Billions. Since time immemorial up to the present. Sa mga reliyon ay walang nagpapago. Si Nicodemus, ruler ng Diyos, nagtanong paano maligtas. Hindi alam paano maligtas. Sabi mo, Panginoon, you must be born again, Nicodemus, for only he must born of water and of the Spirit. He cannot enter into the kingdom of God. Isilang ka muli, Nicodemus. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat ng tao isinilang sa tao. Isinilang mga ating mga magulang mabuhay. Lahat ay alipin ng kasalanan. Nakakasala. Kahit alam mo ang kasalanan, siya ang magdala sa apoy ng impyerno. Ibubunit ka sa apoy ng impyerno. Dahil kayo nagkakasala, kahit nagmura ka lang. Kandidato ka sa apoy ng impyerno. You're candidate in the fires of the kingdom of Satan, in the fires of hell. Where Rome died not, and fire is never quenched. Kailangan isilang ka muli. Pag natanggap mo si Kristo mga Panginoon at lagi kang dumadalo, mayroon kang pananampalataya. For faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hebrews 11:6, walang pananampalataya, hindi ka lugdan ng mabait ang Diyos. Kaya makinig na makinig ka upang magkaroon ka ng pananampalataya. For faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mayroon ka ng pananampalataya. Suwayin mo ang demonyo, tataka sa'yo. Hold uppers, kidnappers, killers, and murderers. Pag diniwala ka sa Ebanghelyo ni Kristo, Mark 16, verses 15, 16, 17, and 18, ipangaral ng Ebanghelyo, mabuting balita, na ikay maligtas sa apoy ng impyerno. Pag ikay nagpabautismo, kaligtasan din lamang sa apoy ng impyerno, kaligtasan sa kami ng diablo, kaligtasan sa hold uppers, kidnappers, killers, and murderers. Maligtas ka sa kasalanan upang magmana ka ng buhay na walang hanggan. Amen and amen. Praise the Lord. Kindly, in Tagalog, Mark 16, verse 15, 16, 17, 19. Sa aklat po ni Marcos, Kapitulo 16, ang talatay 15, 16, 17. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at pabautismuhan ay maliligtas, datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalagip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng bagay na mga mamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Lahat pagsabi, praise the Lord. Tingnan man mahal. Isang pagpadaya sa kalaban ng mabait na Diyos, ang nagkasalalay dito ang kaligtasan. Makapahamak ka na walang katapusan sa apoy ng impyerno forever and ever. You will swim in the fires of hell, where Rome died not, and fires never quenched. Walang pagkapawi ng apoy sa apoy ng impyerno. Kakain ka ng uod, wala nang katapusan. Pag kayo nandoon, kailangan mo kapangyarihan. Palayas ng demonyo kasalanan ng mga bisyo. May prima makita mo, ikay nagbabago, bagong nilang. Kaya sinabi ni Biblia, if you are in Christ, you're a new creature. Bagong nilang. Therefore, if anyone be Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Bagong nilang. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pag bunagin ka, isinig ka muli. Meron ka Espiritu ng Diyos. Alipin ka ng Kristo. Alipin ng katawiran. Tagapagmana ng buhay ng hanggan. Amen. Goodbye kasalanan. Pag mayroon kang Espiritu ng Diyos, takot ka pagkasala,
ngunit hindi katakot. Gumawa ng mabuti. Amen and amen. Praise the Lord. Sinabi ng Biblia, James chapter 4 verse 17, kindly read it. To him that doeth good, to do good, and do it not, to him it is sin. Kasalanan, kung hindi mo gagawin ang mabuti na iniisip mong mabuti, hindi mo gagawin, ito yung kasalanan. Kindly read it. Sa Aklat ni Santiago, kabanatang 4, talatang 17, sa nakakalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ang ibang lingkod, tinawag ng babat na Diyos. Isaiah 61, verse 1, sinabi ng babat na Diyos, Isaiah 61, verse 1, the Spirit of the Lord God is upon me, because He has anointed me to preach the good tidings, to set the captives free, to open prison door, and heal the brokenhearted. Pagaling may karamdaman, nalungkot, may mga cancer, may mga diabetes, nagkrusada tayo. Lumapit na may kitong cancer, diabetes, hallelujah. Lumapit kayo, lumapit tayo, nagpapotismo sa pangalan ng Diyos, nagsigaling, hallelujah, sa mga Pilipinas, by the millions ang gumaling sa pangalan ng Jesus. Million ang gumaling, hallelujah, sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Nakasulat diyan ang katangian ng tunay na preacher ng mabait na Diyos na magdala ng mga tao sa langit, magligtas ng mga tao sa apoy ng impyerno. Kindly read it. Isaiah Kapitulo 61, versikulo 1. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kaniyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga biyag, at magbukas ng bilangguan sa nabibilanggo. Let us say, praise the Lord. Nang cancer na kimia, diabetes, AIDS, leprosy, lahat ng ori ng karamdaman na wala ng pag-asa sa ospital, sila yung mamatay na nung nagkrusada ang Jesus Miracle Ministry. Nagkrusada si Jesus, nanawagan ng mga Panginoon sa extremes, hallelujah, dumalo, maligtas sa karamdaman, sa kasalanan, tagapin si Kristo, gumaling sila, natanggap ang kaligtasan, ang katotohanan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. May mga prueba, may ebidensya, may kabutihan, may katungkulan sa panalangin, na patunayan nila na ang mabait na Diyos ay tumutugon sa panalangin. Hindi lamang sa guni-guni, hindi pa to simento at kahoy. Ang mabait na Diyos, hallelujah, siya ay makapangyarihan, hallelujah, isa na siling God. Amen, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Isaiah Kapitulo 61, versikulo 1. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinihiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kaniyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga biyag, at magbukas ng bilangguan sa nangabibilanggo. Let us have a praise the Lord. Isaiah 61, verse 1. The Spirit of the Lord God is upon me, because He's anointed me to preach good tidings to the captives, sa mga naalipin ng kasalanan, na binanggo na hostage. Pakawalan sila sa pamagitan ng minugad na may kapangyarihan. Hallelujah! Anointed by God to preach the gospel in power. For the kingdom of God is not in word but in power, not by testing words of wisdom, but the demonstration of the Spirit of power. So that, hallelujah, the faith of millions should not stand in the wisdom of men, but in the power of the living God. Hallelujah! For the kingdom of God is not in word but in power. Hallelujah! He's given us power, 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 power.
cast out demons, to triumph over Satan. Their weapons are as nothing. If we have the Spirit of the living God, we are brave and courageous, righteous before the sight of God. We can take the serpents and the scorpions and over the powers of the enemy, and nothing shall hurt us. This is only proof that God is in you, that you are bound for heaven. Tagamagbalik ka ng buhay na wagang puriba, ibigsa, ang Kristo ay nasa iyo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sinabi ng the Lord's Prayer, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Ang karahan mo na sa langit, sana ay maging sa lupa. Puno-puno ng kapangyarihan. For thine is the kingdom, and the power, and the glory. Thine is the kingdom and the power. The kingdom of God is power. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit napukutan ng ulo si John the Baptist? Wala siya sa kingdom of God. Matthew chapter 11, verse 11. Salamat sa pamamagitan ng Diyos. Kami nangaral ng Ebanghelyo ng Kristo. Ebanghelyo ng pag-ibig at kapangyarihan. Kapag naniwala ka, dahil ka ng pamamagitan ng Diyos sa kanyang kaharian, He will bring you to His kingdom. In the kingdom of God, ruled with power, pagkapangyarihan. Dahil member ka na sa kingdom of God, you become powerful. Pagkapangyarihan ka na yun ang kanalang serpente. Dahil mo na siya tanas sa kapangyarihan. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Amen! Amen! Kindly. Matthew chapter 11, verses 2 up to 6. Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent 2 of his disciples and said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another? Jesus answered and said unto them, Go and show John again those things which ye do hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk. The lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. And blessed is he whosoever should not be offended in me. From the epistle of Matthew chapter 11, verse 11. Verily I say unto you, among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. Let us have a praise the Lord. Amen. Praise the Lord. During the time of John the Baptist, he was the greatest man on earth. He was the greatest man on earth. Yet, he was overcome by King Herod. Siya napugutan ng ulo. Bakit? He was not in the kingdom of God. Sinabi, the least in the kingdom of God is greater than John the Baptist. Kayo, binmahal nito, pinakamababa na Kristiyano, mas dakila ka kay John the Baptist. Amen? Because you are now in the kingdom of God. Amen! Praise the Lord! Nasa Lucas 10, 2, 3, 9, 17, 9, 19. Sinabi, preach the gospel, heal the sick, tell them that the kingdom of God is nigh unto them. In the time of beloved Peter, malapit pa lang ang karera ng kanila, malapit pa lang. Kaya si beloved Peter ay ipinako sa krus din. Si beloved Paul ay pinugatan ng ulo. Walang reklamo dahil kanya, sinabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. But the least in the kingdom of God is greater than John the Baptist. Tayo, ang pinamababa na Kristiyano sa Jesus Miracle Ministry, mas dakila kay John the Baptist. Bakit? We are now in the kingdom of God. Amen. Amen. Praise the Lord. Kale, read it. Lucas 10, 2, 3, 9, 17, 19. Kale. Aklat ni San Lucas, Kabanatang 10, talatang 2, 3, 17, 18, hanggang 19 at 20. At sinabi niya sa kanila, sa katotohanan ay marami ang aanihin,
Datapwat kakaunti ang mga manggagawa, kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ang aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang aanihin. Talatang 3, magsiyaong kayo sa inyong lakan. Narito sinugo ko kayong gaya ng mga kordero sa gitna ng mga lobo. Talatang 17, at nagsibalik ang 70 na may kagalakan at nagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisusuko sa amin sa iyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng lintik mula sa langit. Talatang 19 at 20. Narito binigyan ko kayo ng kapamalaan ng inyong yuratan, ang mga ahas, ang mga alakdan sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Gayunman, huwag ninyong ikagalak ito na mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen! Buong Pilipinas, tagapin si Kristo ng Panginoon, tatakas ang terrorism, tatakas ang gutom, tatakas ang mga bagyo, rebellion, tatakas, magkaroon ng Espiritu ng Diyos ng pag-ibig at mamahalan. Hallelujah! Bilang mabait ang Diyos, maging anak ka na ng mabait ang Diyos. Kung ikaw ay mayroon ka ng Espiritu ng Diyos, iman basta the Spirit of God. Amen and amen. Praise the Lord! If you have the Spirit of God, it will bear fruit. Sito na mabunga ng siyam na bunga ng Espiritu Santo. You can rate yourself where you are going. The moment you have the fruit of the Spirit, Galatians 5:22, mamunga ito. If you endeavor to please our loving God, maging kaya ka sa mabait na Diyos, huwag ka mag-absent. Dalo ka ng dalo, dalo ka ng dalo. Mamunga ito ng bunga ng Espiritu Santo: joy, peace, love, temperance, meekness, goodness, long-suffering, gentleness, and faithfulness. Against us, there is no law. Laban dito yung batas. Hallelujah. Walang batas ng kalikasan, ng kasalanan. Man's nature is to commit sin, mawala. Man's nature to die, mawala. Hindi ka na mamatay. Ang balat na tama siya tatalbong. Hindi ka na tatablan dahil meron ka ng Kristo. Ikaw'y matapat na Kristiyano. Bound for heaven. Kukunin ka na mabait na Diyos. Buhay dahil sa langit. Hallelujah. Buhay na buhay dahil sa langit. During the rapture. Amen and amen. Praise the Lord. Galatia Kabanatang 5, talatang 22 hanggang 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinahon, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa magayong bagay ay walang kautusan. Tanggapin aking kinikinig mga kababayan. Kailangan ang Espiritu ng Kristo. Iman must have the Spirit of God. Iman without the Spirit of Christ, you are none of us. You, my dear peoples of the world, you need the Spirit of the living God to triumph over Satan, to be triumphant against the forces of evil. You need the Spirit of the living God. As we sing a song, as for me, you, my dear peoples of the world, believe. Even now, it can be proven to you that the gospel is true. If you are sincere to live out this Jesus, to enter your hearts and repent of your sins, and tell Him that you believe and serve Him, you'll serve Him according to His will. Even right now in your homes, you'll be healed. 90%, 70%, kneel and pray. Let Jesus, there's Jesus, enter your heart and be baptized in the name of Jesus. Acts 2:38, when your sins are forgiven, your sicknesses, cancer, leukemia, diabetes, leprosy, AIDS will be healed in the name of Jesus. Bautis po sa pangalan ni Jesus. Mapatawad ang kasalanan, ang karamdaman na bunga ng kasalanan, gagaling sa pangalan ni Jesus. Puribat ebidensya na ikaw'y tagamagbana ng buhay na walang hanggan. It can be proven that you are now a child of God, born for heaven. The moment your sins are forgiven,
and your sicknesses will be healed. In the name of our Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Believe. Let out this Jesus into your hearts. You, my these peoples of the world, follow this prayer and be sincere. Follow this prayer. Dear Jesus, come into my heart. I believe in thee. I need this my Savior. Dear Jesus, my rock of salvation. I believe in thee. Forgive my sins. I want to serve you, Lord. Save me, Lord. And all my loved ones, make us real Christian sons and daughters of God, heirs of eternal life. Father, dearest, I pray in the name of my dear Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Father, this I pray of Jesus, forgive us sins, Lord. Make them real Christian sons and daughters of God, heirs of eternal life. Impart unto them thy sweet Holy Spirit. Faith in their fear, their love for thee. Set them free from the bondage of sin. Father, this I pray in Jesus' name. Cause them to serve me. Father, this I pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lay your hands on your bodies where your sicknesses are. Your sicknesses in your bodies. Means in the name, sicknesses in your bodies. Palayasin ng demonyo na cancer, leukemia, diabetes, blindness, paralysis, leprosy, AIDS. Palayasin demon sa paralysis, cast out. Lumayas, cast out demon sa paralysis. Implement sickness, chest ulcer, kidney trouble, cancer, leukemia, diabetes, leprosy, AIDS. Cast out from me. Cast out, 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 cast out. Lumayas ka karamdaman ng cancer, leukemia, diabetes, cast out. Lumayas ka sa paralysis. Be healed, be healed, be healed. In Jesus' name, be healed. Lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Be healed. Be healed in Jesus' name. Be healed in the name of Jesus. Amen and amen. You say hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Di mo sa mga hihitri ba namin glory ka tao. Hallelujah. Di mo niya komunismo sa lumayas sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Be healed. Be healed. Be healed in Jesus' name. Raise your hands. Nasa kamay. At the top of our voices, buong puso, nasa kamay, sumigaw natin, hallelujah, praise the Lord. Magkapangarihan ng hallelujah, praise the Lord. Nasa kamay, let us jump 3 times as we shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Those who are healed, ang maggumaling, ay hindi gumaling, huwag tas kamay. Ang gumaling lang, tas kamay, ang gumaling. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. We love you so much, but this little countrymen, but our dear Jesus loves you more and more. We love you, my dear brethren, my dear fellow countrymen, amen and amen, we love you.